So ito yung balita ngayon, breaking news. Kahapon, ICC Pre-Trial Chamber 1 declares former President Duterte fit to stand trial. Duterte deemed fit by ICC for crimes against humanity pre-trial proceedings. That Mr. Duterte does have the ability to understand the charges against him and is able to effectively exercise his procedural rights, the ICC Chamber said. Malinaw po ang pag-iisip ni Digong, nakakabasa at nakakaintindi. Nangungumusta pa nga. Mga nawawalang taga Davao City. You see? Kasi merong Alam niya kung anong nangyayari. 15 individuals. Tapos Concern siya. Nadisgrasya ata yung pagka nila. So hanggang ngayon, Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Ano po mga kababayan, si Dante Maravillas. Hindi umobra yung drama ni Digong. Bakit niya Mr. Maravillas? So ito yung balita ngayon, breaking news. Kahapon, ICC Pre-Trial Chamber 1 declares former President Duterte fit to stand trial. Sabi ko sa inyo, hindi man talaga po maniniwala doon sa mga kwento ng pamilya Duterte ni Sara kasi kontra-kontra yung kanilang mga sinasabi ng kanyang abogado. Sasabihin ng abogado sa kanyang petisyon, unfit for trial. Pag bumisita yung asawa ni Digo, yung unang asawa, si Elizabeth Semerman, i-interviewin ng mga DDS vlogger doon sa The Hague, na ang purpose man lang po yung views para mataas yung revenues, mga kababayan. Ini-exploit nila yung mga interviews kay Sara, kay Elizabeth Semerman, sa pamilya Duterte. Ang purpose man lang nila, mataas yung views. Kasi matik, share ng share yung mga DDS. So mataas yung engagement, mataas yung views, mataas yung revenues. Yun man lang ang purpose ng mga DDS vloggers. Wala silang pakialam kung ano yung sasabihin kasi yun ang gustong-gusto ng mga followers nila. Yung dumaldal na hindi pinag-iisipan yung kanilang idol, si Sara. Tapos, pag na-interview, sasabihin ni Sara, pag kinumusta ng mga vloggers, okay man na niya. Maganda niya yung nakausap ko niya, kinumusta niya si kung sino ang kinukumusta. Yan ang mga kwento. Patian niya kayo. Yung Pilipinas, kinukumusta, nakikibalita sa politika. Di yun mismo, si pinapapakinggan mga kababayan ng mga judges. Ang akala nila, hindi naintindihan. Siyempre, may mga interpreter yan. Ano yan sinasabi? Sige pa interview. Okay man daw niya. Nakausap mismo. Then other than that, siyempre, sinailalim po sa medical examination. Hindi pwede yung narrative nila, mga kababayan, yun ang paniniwalaan kaysa sa doon sa result ng medical examination kay Digong mula sa mga experts na pinili mismo ng ICC, hindi yung mga medical experts na pinili nila. Ang gusto nila, sila yung pumili. Pwede ba yun? Siyempre, magiging bias yun. Kung sila yung pumili ng doktor, sila yung pumili ng mga medical experts para mag-examine kay Digong. Siyempre kasi bayad nila yon, kasabwat. Hindi pa umubra yung drama. Dagdagan pa ng mga interview kay Sara at saka sa nanay at saka kay Kitty. Ang sinasabi, okay man na niya. Kinukumusta ng mga DDS vloggers na intensyon, revenues. Bagsak mga kababayan yung narrative nila. Hindi umubra mga kababayan yung kanila kwentong kasinungalingan kasi. So ito ngayon mga kababayan yung balita. Sabi ng ICC, fit na fit niya si Digong to stand trial. Duterte deemed fit by ICC for crimes against humanity pre-trial proceedings. Sabi mga kababayan ng ICC Chamber 1, si Digong anya nakakabasa holistically, read holistically and in light of the cognitive ability that professor, redacted yung pangalan, is of the opinion that Mr. Duterte possesses. The chamber is satisfied that Mr. Duterte does have the ability to understand the charges against him and is able to effectively exercise his procedural rights, the ICC chamber said.
Malinaw po ang pag-iisip ni Digong, nakakabasa at nakakaintindi. Nangungumusta pa nga ng kalagayan sa politika sa Pilipinas. Siyempre, namumonitor yun, yung mga interviews kay Sara at saka kay Elizabeth Zimmerman. Malinaw niya. Nag-happy birthday pa kay Bato. May advice pa, mga kababayan kay Bato sa latest na interview kay Sara Duterte. Ano sabi ni Sara? Ang minsay kay Bato, nang interview si Sara, ang minsay daw ng kanyang tatay, magpakatigas kanya na para sintigas ng bato. Nang tanongin kalagayan ng kanyang tatay, okay niya siya. Ito po, malinaw. Okay siya today. Pleasant. Ang discussion namin was mga nawawalang taga Davao City. You see? Kasi merong Alam niya kung anong nangyayari. 15 individuals. Concerned siya. Nadisgrasya ata yung bangka nila. So hanggang ngayon hinahanap sila. Isa pa lang yung nakita na sa balita, nakuha siya sa Nangungumusta siya. And yung iba, hinahanap pa. So yun yung discussion namin ni PRD kanina kasi yung isa doon ay kaibigan ko, isang abogado doon. Tagal ko na siyang kaibigan, tumulong pa siya sa akin nung mayor ako, unang term ko as mayor. Kaya nagpapahamak At, po yung isa naman, sa kanyang anak tatay, na yung kanyang mataas anak na mismo, kaibigan ng nanay si ko. Sara, So, medyo daldal ng malungkot daldal. ang Davao City ngayon dahil Kasi interview din yung marami interview. missing, and syempre Yung kanyang mga pamilya nila, supporters, mga nalulungkot, vloggers, for nag-aalala, views, for revenues. natatakot. Kaya yun yung pinag-usapan namin ni PRD kanina. Si Sara, hindi man yata ito nakikinig sa mga advice ni Kaufman. Kasi feeling niya, Vice Presidente niya ako at ako nagbabayad sa'yo. Ba't naman makikinig ako sa sa mga sinasabi mo? Sasabihin ko kung anong gusto kong sabihin. Feeling niya, nasa Pilipinas siya. Kaya nagpapahamag mga kababayan kay Digong. Mismong kanyang anak si Sara at kanyang dating asawa, pati ang kanyang sarili, pinapahamak niya sa kadaldalan niya. Kaya hindi uubra po yung kanilang mga drama ng kanyang abogado na pinalalabas si Digong mga kababayan unfit for trial. Siyempre, ipapa-examine yan, interviewin. At yung mga drama ni Digong, hindi yun uubra sa mga eksperto. Dagdagan pa ng walang tigil na pa-interview ni Sara Duterte sa kanyang mga supporters doon sa sa Dahig. O denied, taging denied, reject yung kanilang mga plea at yung kanilang mga depensa at mga argumento. Kasi nga po, it is not based on truth. Mahilig kasi sila magsinungaling at magdrama. Di ba po? Kaya sabi dito, in a 25-page decision, the ICC also denied Duterte's request for indefinite adjournment. So sabi ng Chamber 1, read holistically and in light of the cognitive abilities that Professor is of the opinion that Mr. Duterte possesses, the Chamber is satisfied that Mr. Duterte does have the ability to understand the charges against him and is able to effectively exercise his procedural rights, sabi po ng ICC. Ngayon, sa isang statement, yung kanyang abogado na si Nicholas Kaufman nagsabi na yung kampo nila is disappointed that they were denied the opportunity to present their own medical evidence regarding the former president. Hindi man po maari na yung ICC tatanggapin yung sarili nilang medical evidence kasi siguradong bias yon. Pag tinanggap yung medical evidence nila, ang ibig sabihin nun, yung ICC nagpaloko sa kanila. Tama po, mga kababayan? Alangan man magpapaloko sa kanila. Yung ICC, na alam na mahilig sila na gumawa ng kwento, pati magplanta ng ebidensya. Kaya yung medical evidence nila, sa isip ng mga judges, planted niya ito na ebidensya. Gusto tayong lukuhin para hindi matuloy yung trial. Kasi pag natuloy yung trial, si Digong sa kayabangan aamin. Kaya ayaw ng abogado matuloy yung trial. Nag-request ng indefinite suspension. Imagine, indefinite suspension, denied. Ano ba? But anyway, masaya pa rin si Kaufman kasi hanggat siya ang abogado, kahit umabot na 10 years, 20 years, tuloy-tuloy ang kanyang pagtanggap
ng attorney's fee. Magkano ba yon? 50 million yata? Or 150 million yung mga lumalabas na balita? Hindi 50 million, 150 million a month. Matindi kung gano'n. Di ba? Pag ganyan ang bayad sa abogado, mas magandang mahaba yung trial. Hindi pa nga umaabot tayo sa trial. Lalo pag umabot na sa trial, lalo nga haba dahil sa pinagagawa ni Kaufman. Sabi dito, the defense is disappointed that contrary to accepted practice, it was denied the opportunity to present its own medical evidence and to question in court the contradictory findings of professionals selected by the judges. The defense will seek leave to appeal this decision and argue that Mr. Duterte was denied due process. So mag-a-appeal pa, lalong hahaba. Sabi ko sa inyo, ayaw talaga nila na matuloy yung trial. Kasi pag natuloy yung trial, ang verdict guilty. Kasi yung mga ebidensya po napakalakas. Laban kay Digong, recorded po yung kanyang mga admission. Kanya mga orders niya to kill. Yung mga utos niya kay Bato, recorded po, public statement. At pag nag-trial sa kayabangan ni Digong, aamin siya sigurado. Tulad ng ginawa niya po sa hearing ng Congress. Umamin siya mismo. Itinuro pa nga si Bato. Yan na niya, si Bato. Death squad din niya. Sabi ni Digong, mga kababayan. Kaya si Bato, kwento pa lang ni Ombudsman Rimulya na may warrant of arrest ka na niya, nasilip yung warrant of arrest, hindi na po nagpakita. Nag-resume yung session ng Senado kahapon, Monday. Hindi pa rin nagpapakita si Bato, pero nakapirma, mga kababayan, doon sa minority report ni Marcoleta at saka ni Amy Marcos. Talagang mga taong ito. So with that, the chamber scheduled the commencement of the confirmation of charges hearing on February 23, 2026. Meanwhile, the chamber said it is clear that one expert concluded that there is no reason why Duterte would lack functional mental capacity to understand the charges. It noted that Professor 74 and Professor 74 years old are ambiguous that Mr. Duterte has the mental capacities to understand the charges, the evidence in the conduct, purpose, and possible consequences of the pre-trial proceedings and to instruct counsel for the preparation of his defense at the pre-trial stage. So aside from this, sabi dito sa balita, the ICC chamber denied the argument of Duterte's camp that report of the panel could not be dispositive and as they contradicted each other. So lahat ng petition po, please, ng kampo ng Duterte, mga please ni Kaufman, lahat reject. So nakikita ninyo mga kababayan ang pangitain, hindi pumapabor sa mga argumento nila. Kasi kitang-kita yung mga argumento nila palusot para hindi matuloy yung trial. Kasi pag natuloy yung trial, sentensyado si Digong for crimes against humanity. Kasi yung mga ebidensya napakalakas at may admission mismo si Digong mula sa mismo sa kanyang mga pronouncements. You see? So sabi dito, notwithstanding any difference of opinion that the three experts had about Mr. Duterte's redacted, their subsequent assessment of whether Mr. Duterte had the capacities necessary for the meaningful exercise of his procedural and fair trial rights is unanimous. The ICC said that the chamber did not attribute Duterte's underperformance on validity test to his alleged condition. It added, they make clear that his underperformance is at odds with Mr. Duterte's capacities as observed by them during their examinations of him. The chamber finds persuasive the holistic approach adopted by the experts in their assessment of Mr. Duterte and accepts the resulting clear and unanimous conclusions which they draw in relation to his capacities to meaningfully exercise his procedural and fair trial rights. Sa 25-page decision, nireject din yung request ng legal team ni Digong to hold a hearing with the medical experts appointed by the ICC chamber as it saw no need to further clarify the conclusions or the methodology adopted by the experts.
This is because the procedure adopted by the chamber is in order to resolve the issue of Mr. Duterte's fitness has been abundantly fair and that there is a concurrent need to proceed as expeditiously as the demands of fairness require and allow. Meanwhile, the Duterte Panagutin Network Europe welcomed the ICC's decision to proceed with the pretrial proceedings against Duterte as a significant step forward to exact accountability. By setting the confirmation of charges hearing on February 23, the ICC is sending a clear message that justice cannot be indefinitely delayed. Sabi po ni Ikay Enriquez, the convener of Duterte Panagutin Network sa Europe. So yan mga kababayan, tuloy na ang pretrial proceedings kay Digong. Kasi laging reject lahat ng petition niya. Lahat ng petition ni Kaufman, reject. At tingin natin, hanggang sa huli, reject. Dapat niya kasi Mr. Maravillas, di ba? Sabi ng mga supporters ni Digong, tanggalin na si Kaufman. Kahit papalitan si Kaufman, mga kababayan, kumuha sila ng ibang abogado. Ganon pa rin kasi ang katotohanan po, hindi man po mababago. Kung ano yung nangyari na totoo, yun ang makikita ng mga judges ng ICC. Hindi po mobra yung acting ni Digong at ng kanyang pamilya. Kasi po, malinaw, ang ICC hindi pwedeng makuha sa drama at malamang sa malamang na panood na rin ng ICC yung mga paghamon ni Digong na handa siya na harapin ang ICC at handa siyang mabulok pag na-found guilty daw siya. Handa siyang mabulok for all time. Yan ang sabi ni Digong po. Ito yung pag-iabang ni Digong sa Quadcom. These days, the ICC will come. Will you voluntarily submit yourself? Sipain ko po sila, ma'am. But you said a while ago that if somebody will sponsor your fare to the ICC, you will voluntarily submit yourself to their investigation and jurisdiction. Yes. No, Pero kung sila di ba? pupunta dito, sipain ko. But will you confirm that you are willing to submit voluntarily yourself to ICC? Punta ko doon, sipain ko rin sila. Sipain daw niya, mga kababayan, yung ICC. Ito pa. Tatanong ko na lang diretso, Mr. Chair. Yung former president ba ay willing na mag-cooperate sa investigation sa ICC? Kaugnay dito? ICC, ma'am. I'm asking the ICC to hurry up. And if possible, they can come here and start the investigation tomorrow. This issue has been left hanging for so many years. Matagal, ma'am, baka mamatay na ako, hindi na nila ako maimbestiga. So I'm asking the ICC through you na pupunta na sila dito bukas, umpisahan na nila ang investigation. And if I am found guilty, I will go to prison and rot there for all time. Kaya hindi obra po yung mga argumento ni Kaufman. Kasi sigurado, itong mga clips na to, mga kababayan, sa Quadcom investigation, mga video clips, pinorward na po ng mga complainants sa ICC at napapanood or napanood na ng mga ICC judges kung paano magyabang si Digong. Kung nabasa niya sana, mga kababayan, yun sinabi ni King Solomon about arrogance. Hindi sana niya sinapit ang ganyang kalagayan. Yun din ang nangyari kay spiritual advisor ni Digong, isa ding mayabang si Kibuloy. Nagbabasa yun ng Bible, pero hindi niya na-i-apply yung mga binabasa niya sa Bible sa kanyang sarili. Kaya kulong din po. So ganon din ang mangyari kay Bato de la Rosa na hamon ang hamon kay Trillanes. Sabi kay Trillanes, mga kababayan ni Bato, "Make my day, Mr. Trillanes." Ngal-ngal ka ng ngal-ngal. Kahit na niya, sumama ka pa sa pagpusa sa akin, hindi na po nagpapakita, mga kababayan. At by June yata, plano ni Trillanes na mag-file ng ethics complaint para matanggal si Bato de la Rosa bilang senador kasi sumusuweldo siya, hindi nagtatrabaho. Kaya sabi ng mga netizens, sabi ni Lindayag Santiago, "It did not work. Kaufman, thanks to his children, they said the truth. Digong is fit and normal. Okay naman siya."
Kaya nakakatulong po yung mga pa-interview ni Sara para ma-reject yung mga petition. Laking tulong yung mga interview ng mga DDS vloggers na ang intensyon mga kababayan, views and engagement para mataas ang revenues. Laking tulong po para tuloy-tuloy na makulong si Digong at hindi pagbigyan yung mga petitions tulad ng unfit for trial. Kasi sa bawat interview, doon nalalaman ang totoong kalagayan ni Digong. Hindi kayo nagtataka mga kababayan kung bakit hindi pinagbabawalan ni Kaufman yung kanyang pamilya, yung kanyang kliyente, yung mga anak, si Sara, si Pulong, si Kitty, yung asawa, dating asawa si Elizabeth Semerman. Hindi pinagbabawalan, pinipigilan na magpa-interview. Di ganyan, dumaldalan niya lang kayo. Ano man sa akin, 150 million per month yung bayad ninyo. Ayaw na ninyong tumigil sa kakapa-interview. Sige, gawin lang ninyo. Ang kada pa-interview nila, nilalaglag nila yung kanilang tatay. Binobuking mga kababayan ang kalagayan. Yung mga argumento tuloy, hindi tumatalab. Yan po ang nangyayari. Sabi ni CB Chan, sabi nga, wala daw ebidensya. Hindi wag nang mag-delaying tactics. Start the trial na agad kung innocent para makawi na kung walang sala. Correct. Dapat ganun po. Naniniwala sila na walang kasalanan si Digong. Dapat i-diretso na yung trial para mapawalang sala si Digong. At makawi na. Hindi ito pwede yung gusto nilang iuwi si Digong without the benefit of trial. Hindi ito pwede ang ganoon. In worse, ina-accuse pa nila yung ICC ng kidnapping. Doon pa lang sa simulang mga sinasabi nila, talagang hindi sila papaboran ng ICC. Ina-accuse mo yung ICC ng kidnapping. Saan ka nakakita ng ICC? Naglabas ng warrant of arrest. Ang tingin nila sa warrant of arrest at pag-aresto, kidnapping daw. Doon pa lang po, bagsak na. Talagang hindi sila papaboran mga kababayan. Sabi ni Doming Iscanio Posadas, let the ICC trial begin. Accused is physically fit. Sabi ni Rio Macion, confirm the charges then trial without delay. True and concrete evidence is intact in just waiting for the start of trial. Sabi ni Christy Belmonte na siguradong DDS ito, keeping him as hostage. Yan ang narrative ng mga DDS, hostage kasi kinidnap. Ituloy lang ninyo ang ganyang paniwala, lalo madidiin si Digong. Sabi ni Iris Bon, yan ang totoong korte, walang bahid ng politika. Sabi ni Star Patrimonio, sakit-sakitan lang kasi, delaying tactics. Sabi ni Carly, if this is true then, that's good news. Now that we know that he's still strong and healthy, we do not want him to be weak for the sake of his family. We cannot afford to lose him. Ayos baga? Healthy? Pwedeng mag-stand ng trial. Sabi ni Steve Wakdagan, all right, let the trial proceed to know the truth shall prevail. If complainant's evidence fail to prove the allegation, then for sure case be dismissed and thereafter PRRD be again a free man and be back to the Philippines. In that event, the whole nation will celebrate, followed by 2028 President Sara Duterte. Yehey! Tuwan-tuwa po. Mataas yung kanyang paniwala na mapapawalang sala si Digong mga kababayan. Pag nag-trial si Digong, aamin. Pag umamin, mabubulok siya sa kulungan. Yung pangarap niya ni Sara, malabo ding matupad. Di ba po? At baka matuluyan ng ma-impeach. Sabi ng mga gigil na kay Sara, i-refile nila yung impeachment sa February 7. Yung Pangulo niya, Mr. Maravillas, di ba, tinailan din ng impeachment? Malabo man po yun na lumusot. Yung dalawa, yung pangatlo, hindi na. Wala man endorsement yung pangatlo. At sabi ni Mike Defensor, hindi na daw sila babalik sa Congress. Wala man kasi silang kaso na matino. Kasi kung may matino silang kaso, in-endorse na sana ng kanilang mga kalyadong congressman, maging kalyado nilang congressman, maging si Pulong, hindi nag-endorse. Nakita na ninyo? Lahat lang pasiklab, mga kababayan. Sabi ni Dennis Nabal, gusto naman niya yan, di ba? Naghamon pa nga dati
Anyway, yan lang po mga kababayan yung ating video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mix fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.